Kakausap po natin si Miss Rina Papa. Good morning, ma'am. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan. Good morning! Magandang umaga, Robert, Doris. Ayan. Sana ay may maganda kayong balita sa, sa harap po ng napakaraming medyo malungkot at hindi magandang balita. Ano po ang maibabahagi naman po ng Act 2? Sana naman po ay kasi pagka partner, di ba, pag naapektuhan sila, Oo, parang trackers yan. domino rin, domino effect din na lahat tayo apektado. Nakakabiyahe pa rin po ba, Yan. Ma'am Rina? Oo, siguro mali yung natawagan natin. um, magandang balita, naguluhan ako kanina, kala ko kami yung tinatawag na, no? Yung Acto G pala yun. Kami yung Acto Trackers. Siguro pwede nating simulan. Hindi kami nagkakasa ng welga, no? O tigil pasada. Mhm. Isang sigurado sa ngayon yan, no? Mhm. Pero mukhang doon natitigil yung magandang balita kasi yung halimbawa yung pagtataas ng delivery rates namin, Opo. nagsimula na kami. Actually, sinimula namin ng first week of March sa 30%, no? Mm. Pero sa inabot na pagtaas ng crudo ngayon, Mm. nagkwekwenta kami ulit ngayon. Kahit ibigay yung 30% increase namin sa delivery rate, malulugi kami by 20%, no? Of our old rates, no, of our old income. So medyo nahihirapan kami ngayon dahil nagsisimula pa lang i-approve yung mga rate adjustment na ni-request namin sa mga clients namin. Mhm. Mhm. So yan ang sitwasyon. Alam niyo, hindi naman sa minamaliit namin yung ginagawa na ng gobyerno natin. I'm sure yung mga kasama natin sa ibang moda ng transportasyon, natutuwa sila dun sa tinatanggap na ayuda, Mhm. one-time voucher and one-time subsidy, Oo, no? oo. Kami lang po sa trackers nananawagan. Una, hindi yata kami kasama, no? Hindi pa namin nababalitaan. Pero hindi naman yan ang hinahabol namin. Ang panawagan namin sana, ang maging approach natin dito sa krisis na ito Mm. ay maging safety nets approach, no? From charity to safety nets. Kasi yung pong sektor ng tracker ay hindi lang sapat na makakain ng 2 o 3 araw di ba? Mahihirapan po tayo pag tracking katulad ng nasabi nyo na. Mahihirapan tayo pag tracking ang tumigil kasi apektado po lahat, no? Sa Lahat. ngayon nababalitaan namin may ilan ng commodity na nagkukulang sa mga grocery, no? May ilan na ring mga pharmaceutical na nag-slow down sa paggawa ng gamot, no, nung manufacturing ng gamot. So yan po, hanggang ngayon ay lumalaban kami, hanggang ngayon ay nakakunyapit kami, pero nakikiusap po sana kami na madaliin, no, yung ibibigay na intervention ng ating gobyerno. Sabi po, dapat daw ay maging resilient, magdasal, lahat, no. Tingin ko lahat yan kailangan, pero pangunahin po kailangan natin ng gobyerno sa pagkakataon na ito. Mm. Pero Ma'am Rina, sabi nyo nga po, umiirit na kayo ng 30%, hindi pa fully. Ito na naman, may bago na naman. And then definitely, sabi nga po ng mga nakakausap namin dito sa iba rin mga programa, posibleng mas lumala pa, partner, di ba? Oo nga. Yung sitwasyon. Sa Correct. ganung pong pagkakataon, Ma'am Rina, paano pinaghahandaan ng mga trackers itong ganitong sitwasyon? Paano kayo makakabiyahe pa? Or kung hindi mapagbigyan halimbawa ng mga kausap ninyo, ng mga Anong gagawin? companies, paano po yung delivery ninyo? Mm. Sa totoo po ay walang sukat na paghahanda ang pwede namin gawin kung hindi ang mag-adjust ng rate, no? At kapag ka talagang umabot na sa puntong hindi na kami kikita, palagay ko mapipilitan kaming mag-slow down, no? Na ayaw po namin gawin. Kung naaalala nyo ng pandemic, tracking lang po ang tuloy-tuloy na Opo. bumabiyahe, no? Dahil gusto nating makatulong sa food security and everything else, no? Sa lahat ng concern ng ating ekonomiya. Pero sinakripisyo po namin yon, no? Hindi kami halos kumita ng mga panahon na yon. At katulad po ng nasabi ko, even if our clients give us the 30% increase in our delivery rates, halos break even po ang mangyayari sa amin So, siguro hanggang dun sa punto na yon kakayanin pa, no? Kung para lang hindi tumigil ng todo talaga yung ating ekonomiya.
pero sa tingin ko po hindi magtatagal. Ala. Hindi matatagalan ng mga Oo. truckers. Tandaan po natin ang 70 to 80% of the truckers are still SMMEs, no? Mm-mm. So hindi po ito malalaking negosyante, medyo maiigsi po ang PC nito. Ganyan po. Kaya Opo, sa kami po ngayon po. nakikiisa doon sa panawagan sa Opo. pag-suspend muna ng VAT at ng excise tax. Opo. Pero sa ngayon po, nararamdaman na po ba na tinatawag na pag-slow down ng mga delivery ninyo? Kasi lalo na po dun sa mga perishable goods. Yes, yes. For various reasons, Doris, no? Hindi naman dahil sa gusto lang namin munang mag-slow down dahil sa pagtaas ng crudo. Kung hindi, meron ngang negosasyon na nangyayari sa aming mga kliyente. Oo. So, syempre, hanggat hindi pa malinaw ang mga taripa na sinusunod namin, mahirap namang magtuloy-tuloy ng pagbiyahe, no? Una yon. Mm-mm. Pangalawa, meron ding slowing down sa booking, no, ng mga kliyente. Ibig sabihin Okay. ay siguro nagkakaroon din ng slowing down sa mga manufacturing, no, sa Mhm, mga mhm. Oo. distribution areas natin, ganun. Oo. So, sa pagkaganyan po na sitwasyon, hanggang kailan kaya kakayanin ito? Kasi lahat tayo nangangamba, partner, na teka lang, pagka ito natigil, paano na tayong lahat? Oo, correct. Tulad ng sinabi namin, Doris, hanggat kaya, Robert, no, hanggat kaya, nangungunyapit kami. Although sa ngayon, may malaking threat sa amin, maliban pa dito sa crudo. Merong isang binubuong programa, hindi ko muna siguro Opo. didetalyehin. Pero pag ito kasi ang natuloy, magdadagdag ito ng pabigat sa mga trackers, no? Magdadagdag ito ng mga layers of processes and cost to the trackers. Baka ito pa yung magtulak sa amin na magtigil pasada imbis na yung diesel, no? Pero insofar as the cost of fuels are concerned, hanggat kaya, Doris, Robert, nangungunyapit kami pero nakikiusap kami sana ay gumawa na ng immediate, strategic, and safety nets approach intervention ng ating gobyerno at hindi nakatali sa charity work Oo, lamang. oo. Basta kapit lang, ma'am. Kapit. Mhm. Oo. Hanggat kaya. Promise, Hanggat hanggat kaya. kaya. Ayan. Sasabihin naman namin pag hindi na namin kaya. Ayan. Okay. Opo. Ma'am Rina, maraming salamat po sa inyong magandang paliwanag ngayong umaga. Thank you, ma'am. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Yan po si Ma'am Rina Papa, ang Vice President ng Alliance of Concerned Truck Owners and Organizations.